Sa mga salita ni Ron Simmons, grabe. Yan sana ang sigaw ng mga tropang Ruso. Pero ibang dam ang naging problema. Ang dam na ito ang humahadlang sa pagbaha ng tubig sa reservoir sa Belgorod. Na siya talagang tungkulin ng dam. Nakita yon ng Ukraine at nagkaroon sila ng ideya. Atakihin ang dam at tangayin ang mga Ruso. Kaya iyon ang ginawa ng Ukraine. Isang pag-atake ng drone ang ginawang dambuhalang sandata ang isang dam ng Russia. At ang pagbaha na dulot nito ay nadulot ng matitinding problema kay Putin at sa kanyang mga kasapakat. Noong Hulyo 20, ang Pepel Belgorod Telegram Channel ang unang nagbalita. Kakagawa lang ng Ukraine ng malakas na drone attack na nagdulot ng malaking pinsala sa dam sa Shebekinsky District ng Belgorod. Matatagpuan ang dam sa Belgorod Reservoir at tila tinarget ito ng Ukraine noong Hulyo 11. At hindi lang yan. Ayon sa parehong channel, ang mga pagsisikap na punuin at ayusin ang dam ay lalo pang nahahadlangan ng mga drone na patuloy na umaatake mismo sa dam, pati mga tauhan at makinang lumalapit dito. Sa madaling salita, hindi pa tumitigil ang mga pag-atake ng Ukraine. Ang drones nila ang nagdulot ng halos lahat ng pinsalang nais nila. Sunod sa agenda ay ang pagpigil sa Russia na makapag-ayos at ang pagtama sa sinumang militar na masyadong lalapit. Gusto ng Ukraine na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. At gaya ng makikita mo maya-maya, nagiging malaking problema na ang tubig para sa Russia. Pero una, ang pinsala. Iniulat ng Medusa na nasira ang 30 metrong bahagi ng spillway ng dam dahil sa drone strike. Kaya mabilis ang pag-agos ng tubig. Ang spillway ay istruktura ng kaligtasan na itinayo sa o katabi ng dam para ligtas na ilihis ang tubig baha mula sa reservoir kapag puno na ito. Ang mahalaga rito ay kontrol. Dumadaan pa rin ang tubig sa ibabaw, paligid o loob ng dam. Ngunit ito ay iniaayos sa paraang hindi ito nagdudulot ng anumang problema. Ang Belgorod Dam ay halos nawala na ng isa sa mga spillway nito, na ibig sabihin ang tubig na dapat nitong kontrolin ay hindi na naitutungo sa dapat nitong patunguhan. Bukod pa dyan, mukhang tinamaan din ng Ukraine ang mismong kalsada na dumadaan sa tuktok ng dam. Siyempre, ang pagsira sa kalsada ay hindi nagdudulot ng pagbaha. Mas pinapahirap nito sa repair team ng Russia ang pagpunta sa nasirang spillway. Kailangan nilang iwasan ang kalsada papunta sa pupuntahan nila. Hindi ito madali, lalo na't makitid ang tuktok ng dam. Nabanggit din natin ang mga sumunod na pag-atake. Ayon sa ulat ng AA, noong Hulyo 21, ang mga drone na inilunsad pagkatapos ng pangunahing pambobomba ay lalo pang nagpapahina sa Belgorod Dam. Tinamaan din ang mga kagamitang hidroliko na nagdulot pa ng karagdagang hindi makontrol na pag-agos ng tubig bukod pa sa dulot ng pagkasira ng spillway. Nagbababala na ngayon ang mga awtoridad sa Belgorod. Sinasabi nila na kung magkakaroon pa ng mga karagdagang pag-atake, maaaring magkaroon ng mas malalang pagkasira sa dam na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang mga pamayanan at magresulta sa paglikas ng libu-libong tao. Nagsisimula na itong mangyari. Nagbigay ng dagdag na detalye si Militarny, binanggit na ang unang bugso ng tubig ay napunta sa Ilog Nedza, gol malapit sa Shebekino. Mabilis na napupuno hanggang sa umapaw ito sa mga pampanglito. Nagsimimula ng bahain ang mga infrastruktura at gusali sa tabi ng ilog. Maaring lumala ang sitwasyon habang patuloy ang pag-atake ng Ukraine. Sa kalapit na Besliadovka, na matatagpuan sa ibaba ng agos ng ilog na yon, nakita naming tumaas ang tubig. Sa Kalyepo Padi, iniuulat ng mga residente ang pagbuo ng lawa na nagpapahirap sa mga sasakyan at mga naglalakad na makadaan. Dapat sanay na ang taga Belgorod sa ganitong baha. Nangyari na ito sa kanila dati. Noong Oktubre 2025, nag-drone attack ang Ukraine sa Belgorod Dam na una ng tinamaan noong Hulyo 11. Nakita rin natin ang katulad na estratehiya noon. Dahil sa unang drone attack, nagkabutas at tumaas ang tubig sa ilog. Nagpatuloy ang Ukraine ng mga pag-atake para mapatagal ang pagkukumpuni at magpakawala ng mas marami pang hindi makontrol na tubig sa mga nakapaligid na lugar. Kinumpirma ni Robert Brovdi, kumander ng puwersa ng mga sistemang walang tao ng Ukraine, kung aling unit ang umatake. At binanggit din ang ilan sa mga pinsalang na idulot. Bumiyak ang Belgorod Reservoir na yon. Simula unang pag-atake, bumaba na ang tubig ng 100 sentimetro. Ayon kay Brovdi, isinagawa ng drone team ng unang hiwalay na sentro ng puwersa ng mga sistemang walang tao ang pag-atake. Lumabas ang satellite images matapos ang pag-atake noong Oktubre na nagpapakitang malaki ang baha. Ang lugar sa paligid ng Besliadovka ay nabalot ng tubig. Ibig sabihin, halos napaligiran na ng tubig ang buong pamayanan. Iniulat ni XL Exonova Plus. Ayon din sa parehong outlet, nanatiling kahina-hinalang tahimik ang gobernador ng rehiyon ng Belgorod tungkol sa buong pangyayari. Na nagpapahiwatig, ayon sa Telegram channel, tinatakpan ng mga salot ang insidente ayon sa pinakamainam na tradisyong Sobyet. Hindi yon nangyari ngayon. Hindi may kakaila ang pinsalang idinulot ng Ukraine sa Belgorod Dam sa pag-atake nito noong Hulyo, na iparating na rin ang babala ng posibleng paglikas. Pagkatapos ng pag-atake sa dam noong Oktubre, mababa pa rin ang tubig sa kalapit na imbakan ng tubig
kahit lumipas na ang mahigit isang buwan. Umasa ang Ukranya na maulit ang parehong resulta ngayon. Sa puntong ito, maaring may ilang mga alalahanin kang gumugulo sa iyong isipan. Ang ginawa ng Ukranya ay tila tinamaan nila ang isang target na itinuturing ng marami bilang sibilyan. Ang mga pamayanan sa paligid ng Belgorod Dam ang unang naapektuhan at sinusubukan ng Rusya na ilarawan ang pag-atakeng ito bilang isang teroristang pag-atake ng mga puwersang drone ng Ukranya. 2 punto ang sagot ng Ukranya sa mga alalahanin. Paghihiganti ito at mas mahalaga militar ang Belgorod Dam kaysa iniisip ng iba. Sa paghihiganti, hindi na bago sa Rusya ang sirain ng mga dam kung makakaperwisyo ito sa Ukranya. Maari tayong bumalik sa simula ng pananakop para makita na noong Setyembre 2022, tinamaan ng mga misail ng Rusya ang dam ng imbakan ng tubig sa timog ng lungsod ng Ukranya na Kryvyi Rih. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukranya ang pag-atake na teroristiko. Binigyang diin na ang dam na ito ay walang halagang militar. Walang sapat na dahilan ang Russia para dito. Ibang sitwasyon sa Belgorod Dam, malalaman mo pa. Halos isang taon matapos nito, noong Hunyo 2023, nasira ang Kakhovka Hydroelectric Power Plant sa Kherson. Ang dam na ito, na isa sa 6 na matatagpuan sa ilog Dnipro, may hawak itong malaking reservoir, kaya tinatawag ng mga residente na dagat ng Kakhovka. Dahil sobrang laki nito, hindi na makita ang kabilang pampang sa ilang lugar. Mas komplikado ang pag-ataking ito kaysa sa naunang pag-atake sa dam. Inakusahan ng NATO at Ukraine ang Rusya sa pagsira ng dam, habang iginiit ng Rusya na isang pag-atake ng Ukraine ang naging sanhi ng pinsala ayon sa ulat ng BBC noon. Malabo ang huli. Hindi lang ibig sabihin na Ukraine ang umatake sa sarili nitong infrastruktura, pero inilalagay din nito sa panganib ang libu-libong sarili nilang mamamayan para lang gawin yon. Dagdag pa, itinayo ang dam para kayanin ang isang malakas na pagtama mula sa labas, ayon sa BBC. Dahil dito, mas malamang na ang tuluyang pagkasira nito ay dulot ng isang pagsabog mula sa loob. Dahil sinakop ng Rusya ang rehiyong may dam, malamang na Rusya rin ang nagpasabog nito. Marahil bilang pagtatangkang maglunsad ng false flag operation. Hindi na bago sa Rusya ang pag-atake sa mga dam. Para sa Ukraine, ang pag-atake sa Belgorod Dam noong Hulyo 19 ay halimbawa ng gantihan. Kung di mapaparusahan ng Rusya, pwedeng gumanti ang Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa mga dam sa Russia para ibalik din ang digmaan sa mamamayang Ruso. Gayunpaman, tulad ng dati, hindi lang paghihiganti ang dahilan ng pinakahuling atake ng Ukraine. Sa kabila ng pahayag ng Rusya, may silbing militar ang Belgorod Dam. Lehitimong target ito para sa Ukraine. Bago ipaliwanag ang layunin, paalala lang na pinapanood mo ang programang pang-militar. Kung di ka pa subscribe, ano pang hinihintay mo? Nagbibigay kami ng araw-araw na mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine at iba pang mga pandaigdigang pangyayari sa militar. Hindi lang mga sibilyan sa paligid ng Belgorod Dam ang naapektuhan ng pag-atake ng Ukraine. May mga brigada ng Rusya sa paligid ng lugar. Apat sa kanila, sa katunayan, karamihan sa mga ito ay malapit sa baryo ng Grafivka. Matatagpuan sa ibaba ng ilog na umaapaw dahil sa mga drone attack ng Ukraine. Nalaman namin ito noong Oktubre 2025 sa pag-atake ng Ukraine sa dam nang isiwalat ito ng RBC Ukraine. Ang naganap na pagbaha ay nakaapekto sa serye ng mga bunker na ginagamit ng ika-68, ika-100 at 16, ika-100 at 28 at ika-136 na brigada ng sandatahang lakas ng Rusya. Nagbibigay ito ng ganap na bagong pananaw sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa Belgorod Dam. Tandaan, ang Belgorod ay isang rehiyong nasa hangganan. Dahil malapit ito sa Ukraine, nagiging sentro ito ng pag-atake at pagpapadala ng sundalo papasok sa Ukraine. Ang 4 na brigada sa ibaba ng dam ay hindi basta nakatambay sa Belgorod nang walang dahilan. Nandyan sila dahil may layunin sila. Hindi pa ganap na malinaw kung ano ang layunin na yon. Ngunit alam natin na ginamit ng Rusya ang Belgorod bilang lunsaran para sa mga pag-atake sa Ukraine. Ang paglipat ng 4 na brigada, kahit hindi pa sila lubusang nasira ng baha, nagdadala ito ng gulo at disorganisasyon. Isang positibong bagay lang sa pananaw ng mga Ukranyanong nakikidigma. May isa pang aspeto na dapat isaalang-alang dito. At may kinalaman ito sa bagay na ngayon ay umaapaw palabas ng Belgorod Dam sa napakalaking dami tubig. Ngayon, maaring isipin mo na ang pangunahing layunin ng Ukraine sa pag-atake nito sa dam ay ang pagbaha na naging resulta nito. Bahagi lang yon. Pero mas malaki pa ang kwento tungkol sa tubig ng Russia na umaagos mula sa dam ngayon. Para maintindihan ang kwentong yon, balikan natin ang pag-atake noong Oktubre 2025 sa Belgorod Dam. Noong panahong yon, tinatangkang sakupin ng Russia ang mas maraming teritoryo sa Vovchansk, Ukraine. Pagsapit ng Oktubre 26, inaangkin ni Putin na nasa kontrol ng Russia ang 70% ng reyon. Simula noon, tungkulin nitong tumawid sa ilog Vovcha na naging problema. Mahirap para sa Russia tumawid kapag umaagos ang ilog na yon. Nagdulot ng problema ang sobrang tuyong tag-init sa Ukraine. Ayon sa ika-16 na Army Corps ng Ukraine, sinubukan ng kalaban samantalahin ang pagkakataon. Matapos ang tagtuyot at matinding init,
Tuyo na ang mga ilog ng Siversky Donetsk at Vovcha. Mas pinapadali ang lohistika ng kalaban. Kasabay nito, naipon na ang reserba at sapat pa ang dahon sa mga puno. Sa kabuuan, nagdulot ito ng matinding pagtaas ng aktibidad sa direksyon ng Vovchansk. Ayon sa pahayag ng Corps, sa madaling salita, paubos na ang tubig ng ilog Vovcha at malapit na nitong bigyan ng pagkakataon ang Russia na makatawid ng mas madali at mas mabilis. At kung mangyari ang pagtawid na yon, magkakaroon ngayon ng kakayahan ng Russia na sumulong pa ng mas malalim sa Vovchansk. Ang pagwasak sa mga dam ng Belgorod ay nagpaagos ng tubig ng sapat para mapuno ang mga ilog na natutuyo na. Napigilan ang anumang plano ng Russia na tumawid. Lumipat tayo sa Hulyo 2026 at may tila kaparehong malapit ng mangyari. Tinamaan ng matinding init ang Ukraine na yung taginit, tulad ng ibang bahagi ng Europa. Sa katunayan, nang umuna ito sa karamihan ng Europa sa pagtatapos ng Mayo, pagdating sa init na may mga temperaturang lumalagpas sa 30 degrees Celsius sa maraming rehiyon. Sumunod pa ang mas matitinding biglaang pagtaas ng init na nagdulot ng mas mabigat na pangangailangan sa nahihirapang grid ng kuryente ng Ukraina, ulat ng Euronews. Pero ang mas malaking problema ng Ukraina ay patuloy pa ring sinusubukan ng Rusya na patawirin ang kanilang mga tropa sa ilog Vovcha. Tinawag ng mga sundalo ni Putin ang tubig sa ilog na yon bilang isang bitag ng kamatayan. Pinipipilit pa rin silang tumawid, kadalasan sa grupo ng 2 o 3 sa tangkang lapitan ang mga posisyon ng mga Ukrainyano sa kabila. Mahalaga ang pagtawid sa ilog para sa plano ng mga Ruso na sumulong pa sa Vovchansk at sa mas malawak na bahagi ng Kharkiv. Dahil dito, mukhang inulit lang ng Ukraine ang pag-ataking ginawa nito noong Oktubre sa Belgorod Dam para matiyak ang tuloy-tuloy na agos ng tubig sa ilog na humahadlang sa mga sundalong Ruso. Maganda ang pagbaha na nakaapekto sa 4 na brigada. Pero kung mapanatili ng Ukraine ang mga tropang Ruso sa kabila ng Vovcha ngayong taon, dahil sa ataking ito, mas malaking panalo ito para sa pangmatagalang depensa ng teritoryo ng Ukraine. Kaya ang pagsira sa dam sa Belgorod Reservoir ay hindi ang teroristang atake na gustong ipaniwala ng Russia na ito. May ilang layuning militar ang pagsira sa dam na yon. Gayunpaman, kahit nasabi ko na lahat ng yon, hindi natin maaring baliwalain ang katotohanan na maaapektuhan ng pag-ataking ito ang mga sibilyan sa Belgorod. Kahit walang intensyon ang Ukraine na direktang atakihin ang mga sibilyang iyon, maaaring igiit din nito na ang paglalagay ng presyon sa mga mamamayang Ruso ay isa ring lehitimong taktika militar na ginamit nila. Paano naman? Ang psikolohikal na epekto ng mga pag-atake sa Belgorod ay nagpapalakas ng presyon kay Putin na tapusin ang pananakop sa Ukraine. Makatarungan sabihing mas pagod na kaysa sa karamihan ang mga taga-Belgorod sa tila walang katapusang uhaw ni Putin sa digmaan. Dahil nakatira sila sa isang rehiyong malapit sa hangganan, ilang taon na nilang nararanasan na ibinabalik ng Ukraine ang digmaan sa kanilang mga pintuan. Noong 2023 at 2024, 2 beses pumasok ang puwersa ng Ukraine sa nayon ng Kuzinka, Belgorod na nagdulot ng pagkasira ng bahagi ng nayong yon dahil sa labanan. Sa lungsod na pinagmulan ng pangalan ng Oblast, nagtayo na ng mga bomb shelter. May mga anti-drone net na nakalagay sa mga mahahalagang gusali at may mga barikada pa sa mga hintuan ng bus. Sabi nila, pansamantala lang, pero parang nagiging permanente na. Mukhang hindi pala magiging ganoon kaisang panig ang digmaang sinimulan ni Putin gaya ng sinabi niya. Hanggang ngayon, ang mga residente ng Belgorod ay patuloy pa ring naghihirap dahil sa digmaan ni Putin. Noong Hulyo 7, iniulat ng New Voice of Ukraine ang kakulangan sa tubig at pagkawala ng kuryente matapos ang isang magdamagang pag-atake na nagdulot ng ilang sunog sa Belgorod. Liner production management ng mga pangunahing linya ng gas. Nagiging araw-araw na pangyayari na ito para sa mga sibilyan ng Belgorod at marami ang titingin sa pinakahuling pag-atake ng Ukraine na sumira sa dam ng may halong pagkainis at galit. Patunay na ang digmaan ni Putin ay tumama na sa Russia mismo. Maaring maisip mong ang pagkainis at galit ay para sa Ukraine. Sila naman kasi ang gumagawa ng mga pag-atake laban sa Belgorod. Gayunpaman, mukhang hindi naman yon ang nangyayari. Ang mga residente ng Belgorod na pagod na sa digmaan ay talagang sawang-sawa na sa kabuuan ng digmaan. Mas matindi ang galit ng marami kay Putin kaysa sa Ukraine. May mga palatandaan nito kahit saan. Sa isang ulat noong Enero 28, ibinunyag ng The Economist na isang lokal na news website na tinatawag na Phoner ang nagsagawa ng survey na nagtatanong sa mga residente ng Belgorod ng iba't ibang tanong tungkol sa digmaan ni Putin. Mga 25% ang nagsabing sila ay labis na nalungkot at nadismaya na nangyari ito. At halos kaparehong bilang ang nagsabing ang digmaan ay nagpatigil sa takbo ng kanilang buhay. Ang pinaka nakagugulat na sagot ay mula sa tanong kung tumulong ang mga sumagot sa mga Ruso sa digmaan. 6% lang ang nagsabing ginawa nila. Marami sa Belgorod ang hindi sumuporta sa digmaan simula pa lang. Baka iniisip pa nga nilang masama man, pero kailangan ang ginagawa ng Ukraine para matapos ang labanan. Pwede rin tayong magbalik sa Mayo 2023 at sa isang ulat ng Newsweek. Iniulat ng outlet ang sinabi ni Anton Gerashchenko na dati Deputy Minister of Internal Affairs ng Ukraine. Sinabi ni Gerashchenko na ang mga miyembro ng Freedom of Russia Legion, isang paramilitary group na binubuo ng mga mamamayang Ruso na lumalaban kay Putin, ay nagsabi sa kanya na may ilang taga-Belgorod na may kakaibang kahilingan. Nilapitan kami ng mga taga-Belgorod
na humihiling ng peacekeeping operation sa kanilang reyon. Pagod na silang paulit-ulit na binobomba, sabi ng miyembro ng Legion. Ibig sabihin, hinihiling ng mga residente sa grupong sumusuporta sa Ukraine Na gawin ang lahat ng makakaya nila hanggang sa kabilang dito ang pagpasok sa teritoryo ng Belgorod upang subukang tapusin ang labanan. Sa madaling salita, isang magiliw na pagsalakay ng mga taga-suporta ng Ukraine. Hindi ito nangyari, pero nagbibigay ito ng bagong pananaw sa mga pag-atake ng Ukraine sa Belgorod. Pinapapalabas ng Russia na agresor ang Ukraine. Gayunpaman, mukhang mas mababa ang suporta para sa tinatawag na espesyal na operasyong militar sa Belgorod kaysa sa gustong paniwalaan ng Kremlin. Marami sa rehiyon ang nakakaramdam na inabandon ng Russia. Iniwang harapin ang pag-atake ng Ukraine dahil sa kahalagahan ng militar ng Belgorod at pagiging rehiyong hangganan. Nasiyang dahilan kung bakit mas madali itong maging target kaysa sa karamihan. Alam ito ng Ukraine. Ayon sa Kiev Post, nagpahiwatig si Brovdi na estratehiya ng Ukraine ang pag-udyok sa galit ng mga Ruso para gipitin si Putin. Sinabi ni Brovdi na gusto niyang dagdagan ang negatibong damdamin sa loob ng Russia na maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon hanggang sa umabot ito sa puntong lumika ng mapanirang proseso sa loob ng bansa. Parang lumalakas ang negatibong damdamin, hindi lang sa Belgorod, kundi sa buong Russia. Ayon sa TVP World, noong Hulyo 1, nagsagawa ng survey sa telepono ang nakabase sa Ukraine Institute of Conflictology and Analysis of Russia. Sa 1,600 mga respondenteng Ruso, 81% ang nagsabing susuportahan nila ang pagtatapos ng digmaan kahit bukas na kung may ganoong opsyon. 58% ang nagsabing dapat unahin ni Putin ang pagtatapos ng digmaan upang mapagtuunan niya ng pansin ang pagpapabuti ng kalagayang pinansyal ng Rusya. Bilang panghuling tala, 73% ng mga sumagot ang nagsabing tutol sila sa ikalawang bugso ng mobilisasyon na nagpapahiwatig na mas gusto ng karamihan na matapos ang digmaan sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon kaysa sa panibagong labanan. Lahat ito ay bumabalik sa dam ng Belgorod Reservoir. Malinaw na may layuning militar ang isa pang pag-atake sa dam na yon. Sa katunayan, ilan pa nga ang pinakamamalagang epekto ng pag-atake ay lalo nitong ginagalit ang populasyon ng Belgorod na pagod na sa digmaan kay Putin dahil inilagay sila sa sitwasyong ito at parang iniwan sa kanilang kapalaran. Sino ang nakakaalam? Maaring Belgorod ang unang rehiyon ng Russia na mag-alsa laban kay Putin. Hindi sinisisi ng mga residente ang Ukraine sa sitwasyon nila. Ang pinuno nila ang responsable sa lahat ng nangyayari. Lalo pang titindi ang presyon sa pinuno nila kung magtutuloy ang ganitong pag-atake. Mukhang hindi titigil si Putin hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kahit gaano pa katagal ito, kahit ilan pa ang kailangang mamatay, kahit anong gulo pa ang gawin niya sa Rusya dahil sa kagustuhang palakasin ang kanyang pamana, mas napahina ni Putin ang Rusya sa mundo kaysa dati sa kanyang pamumuno. Para malaman kung bakit, panoorin ang aming video kung saan tatalakayin namin ang lahat ng dahilan kung bakit ang pagsakop sa Ukraine ang pinakamasamang desisyon na ginawa ni Putin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, tandaan mong mag-subscribe sa Military Show at pindutin ang notification bell para siguradong makita mo pa ang iba pa naming coverage at pagsusuri sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood!